Mga kanegosyo, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng do-it-yourself dishwashing liquid na pwede natin tong idagdag sa mga sari-sari store business natin. Mga kanegosyo, maganda ang kitaan dito sa paggawa ng sabon. Papakita ko muna sa inyo yung mga materyales na kakailanganin natin para makagawa tayo ng sabon. Let's go! Bago tayo magsimula mga kanegosyo, gusto ko munang ipakilala sa inyo yung mga raw materials na kailanganin natin o nagagamitin natin para makagawa tayo ng mabisang sabon. Unahin na natin mga kanegosyo, syempre itong S-less. Ito pong S-less na to, napaka-importante nito dahil siya yung main surfactant para makagawa tayo ng isang magandang sabon. So ito naman po is sodium chloride mga kanegosyo, industrial salt po siya. Asin siya mga kanegosyo pero iba siya sa mga nakakain nating asin kaya huwag nyo susubukan tikman nito. Okay? So next naman natin mga kanegosyo is yung foam booster. So para mas lalong maging mabula yung gagawin natin panghugas ng pinggan, kakailanganin natin ng tulong ng foam booster. So next, eto mga kanegosyo, ito po is combination ng chemical. Nandito na po, napapaloob na po dito ang preservatives, neutralizer, yung EDTA, at saka yung antibacterial para sa dishwashing liquid po natin. So next natin mga kanegosyo is yung degreaser. Napaka-importante rin po netong chemical na to dahil sa tulong po neto, mas lalong magiging mabisa yung gagawin nating sabon kasi po, so siya po yung nagtatanggal ng mga sebo, ng mga mamantika sa hugasin natin. Kaya importante po yung degreaser. So next naman natin mga kanegosyo is yung scent para magkaroon ng napakabangong halimuyak ang ating sabon. Calamansi scent nga pala siya mga kanegosyo. At ang panghuli naman po natin is yung coloring. Ayan, kulay green. Since calamansi ang gagawin natin, so kulay green yung ilalagay po natin. Siyempre mga kanegosyo, huwag nyo pong kakalimutan yung panghalo ninyo. So ito po is PVC pipe. Ayan, pinutol ko lang siya. Napaka-importante nito para mahalo natin na maayos yung ating dishwashing liquid. Then buhos. Napakabilis lang po gawin nito mga kanegosyo. Medyo haba lang kasi gusto kong ipaliwanag ng mabuti sa inyo. Yan. Ito mga kanegosyo, gamitin nyo po yung pinagbalutan ng S-less kanina para hindi malagyan ng chemical yung kamay ninyo. At masimot nyo na maigi kasi sayang naman kung hindi nyo siya masisimot. Tapos diretso nyo sa basurahan. Ilagay na natin. Napakaraming proseso ang pwede nyo mapanood sa YouTube mga kanegosyo sa paggawa ng DIY dishwashing liquid. Lagay na po natin itong combination of chemicals. Haluin na po natin. So, ganyan lang po muna. Mga 3 tabo lang muna. Kasi kapag pinuno nyo kagad yan, lalapot po talaga kagad siya. Mahirap haluin. So, kailangan at least mga 4 to 5 liters lang yung ilalagay ninyo. Tapos haluin nyo na mabuti para malabnaw-labnaw pa siya. Mas madali pang mahalo. Halo ulit. Ayan mga kanegosyo. So kailangan na ulit natin magdagdag ng tubig. At since mababa na yung tubig na itong kabila, kuha na muna tayo ulit. Lagay ko lang dito. Ayan, dagdag ulit tayo mga kanegosyo.
Halo ulit. Okay. So pag para na siyang paste mga kanegosyo, dagdag po ulit tayo ng tubig. Eto mga kanegosyo, tansyado ko na to kasi mahigit 3 taon ko na rin siyang ginagawa. Kaya hindi ko na sinusukat. Hindi katulad nung nag-uumpisa ako dito, talagang sinusukat ko talaga siya. Yan. Yan mga kanegosyo. Pwede na natin ngayon ilagay yung scent. Yan. Pag nahalo nyo na mabuti, mga kanegosyo, panghuli nating ilalagay is yung coloring. So, i-shake muna natin siya ng konti para sigurado na walang namumuong kulay sa loob nito. Ayan mga kanegosyo, kapag ka even na or pantay na yung kulay sa mixture mo, ibig sabihin, tapos na yung ginagawa mong dishwashing liquid. Pero, kailangan pa natin to i-rest para tumining siya. Magiging parang transparent siya. So, at least 24 hours mga kanegosyo, kailangan takpan lang muna natin siya para hindi siya dapuan ng mga insekto, mga ganyan. Baka mamaya pagitlogan pa ng langaw diba? So, kailangan balutan natin siya. So, kailangan lang kumuha kayo ng isang malinis na plastic para ipantakip sa ating mixture. Yan. Tapos, talian po ng mabuti. Okay. So, ayan mga kanegosyo, nag-clear na siya. Tapos, yung ating pick gel para salukin na itong ating mga finished product. Ganda diba? Pinaka the best dito mga kanegosyo, kung may imbudo kayo, gamitan nyo ng imbudo. Since wala akong imbudo, mano-mano na lang. Ayan mga kanegosyo, bali 12 lang ang ginawa ko. Yung iba ginamit na namin sa bahay. Nilagyan ko na rin siya ng sticker para syempre mas presentable kapag nakita ng mga customer. Mas maganda kasi kapag may branding ka talaga para maaalala ng customer na sa'yo nabili yun, di ba? So babalik-balikan ka niya. Ito palang mga to mga kanegosyo, may-ari na neto. So order sa akin to. Kaya tara, deliver na natin to. Kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng mga usapan, usapang negosyo, usapang sari-sari store, business tips mga kanegosyo, follow mo na ako sa aking FB page, Mark Patrick Salazar.
At mga kanegosyo, maraming salamat sa inyo kasi 840 subscribers na po tayo sa YouTube. Konti na lang mga kanegosyo. Baka naman. Maraming salamat sa inyo mga kanegosyo. Subscribe muna ako sa aking YouTube channel para ma-reach ko na ang aking 1,000 subscribers na requirements. Yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat sa inyo.